Magandang araw, Sir Bob. Kamusta naman kayo? Nung kailan lang nang mahanap ko itong channel nyo at masaya akong may mga ganitong channels pala na pwede mo ikuwento yung mga karanasan mo nang hindi ka nakikilala o napagtatawanan. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Timothy. Kung meron man akong maipapayo sa inyo at sa mga tagapakinig, yun ay walang masama na kung minsan maniwala tayo sa mga sinasabi sa atin ng matatanda. Ilang taon na rin ang nakalipas nang mapagdiskitahan naming magbabarkada na mag-outing kasi walang pasok. Holy Week din nun. Pinagsabihan kami na huwag mag-inom, magdala ng karne o di kaya wag na lang tumuloy kasi nga delikado. Pero dahil nga mga binata't dalaga kami at adventurous din, hindi kami nagpaawat. Napagdesisyonan na namin na mag-swimming sa Rizal. Tanda kong Biyernes kami umalis. Tuwang-tuwa pa kami kasi hindi sikat yung napuntahan naming lugar kaya nakahanap kami ng spot na talagang halos walang tao. Siyempre, mas masaya kapag mas maluwag at wala kayong ibang tao na iniisip. Mas malaya kayong makaagalaw. Hinanda agad namin yung mga dala naming pagkain, mga alak, speaker, saka kung ano-ano pa. Masaya talaga kami nung umpisa. Tamang kantahan, asaran, tawanan at kwentuhan. Para bang wala kaming pakialam sa mundo. Bandang hapon yon nang may dumaang matandang babae. Lokal ata siya doon kasi mukhang malapit lang din yung tinitirhan niya. Kinausap niya yung isang kaibigan namin pero nginitian lang siya. Dahil sa hindi ko narinig yung sinabi sa kanya, nilapitan ko yung tropa ko para tanungin ko ano yung pinag-usapan nila. Ang sabi niya, sinita daw siya ng matanda kasi Biyernes Santo at hindi dapat nagdidiwang. Tapos nakita pa daw nung matanda na may mga karne kami. Natawa naman ako kasi alam ko namang pamahiin lang yon. Kahit naman kako sa barangay namin, may mga nagiinuman talaga tuwing ganitong Holy Week. Sinabihan ko yung kaibigan ko na pabayaan na lang, saka tulungan na lang niya ako mag-ihaw. Pero habang nag-iihaw kami, nagulat na lang kami kasi may bigla kaming naamoy na sunog na buhok at parang nabubulok na karne. Nagtanong pa kami doon sa isang kasama kung bulok na ba o panis yung karne. Pero hindi naman daw kasi may suka yon ng minarinade. Kaya yung isang medyo luto na, pinatikim ko sa kanya. Okay naman daw yung lasa. Kahit nung tikman namin okay naman. Kaya naisip namin baka sa uling nanggagaling yung amoy. Mga nagsibalikan na rin sila sa pagligo. Kami naman naiwan na nagluluto habang nagiinuman. Di rin kasi ako magaling lumangoy kaya paminsan-minsan lang ako sumasama sa pagsiswimming nila. Ganun pa rin yung eksena hanggang magdapit hapon. Maingay, masaya, medyo may tama na ng alak. Maya-maya, biglang sumigaw si Jake habang nasa tubig. Nasa gitna siya ng ilog, sumisisid. Tapos bigla siyang umahon na parang hinihingal. Sinisigaw niya na may humihila raw sa mga paa niya. Kami naman, natawa pa kasi akala namin nagdadrama lang siya. Pero nung umahon na siya, nakita namin yung binti niya na may mga pasa. Parang mga daliring sobrang higpit ng kapit. Hindi siya makatingin sa amin ng diretsyo. Sabi niya, parang may boses na bumubulong sa ilalim ng tubig. Hindi niya maintindihan, pero sobrang lamig daw ng tunog. Ako naman, medyo natakot na. Ang iniisip ko noon ay yung mga nababalitaan ko sa TV na may mga nangihila sa tubig, mga nangingidnap at sa probinsya ng Rizal pa naman yon. Yung iba naman naming kasama, iniisip na baka nantitrip lang si Jake. Pero para makasigurado, napagdesisyonan din namin na tumigil na sa pagligo at mag-inuman na lang dahil paggabi na rin. Bandang 8:00 ng gabi, maaga pa kung tutuusin, pero lasing na kaming lahat kasi maghapon na kaming umiinom. Sa tabi ng ilog, may lumang duyan na nakakabit sa puno. Hindi namin alam kung kanino o kung matagal na ba yun nandoon. Wala namang nakaupo pero kumakampay siya na parang may nakasakay. Dahil nga sa mga malalakas ang trip namin, tinawanan pa namin yung duyan.
Si Ken nga, pabirong sumigaw ng, "Paangkin naman kuya!" Kahit na alam naming walang tao at baka hangin lang yung naguugong sa duyan. Pero nagulat kami kasi biglang tumigil sa paggalaw yung duyan. Natakot ako. Pero yung mga kasama ko, imbis na matakot, mga nagsitawanan pa. Malabo, pero siguro dahil na rin talaga sa kalasingan. Hanggang sa madaling araw kami nag-inuman. Sobrang chaotic na namin nun. Kung ano-ano na yung ginagawa namin. May nagsasayaw, may naghuhubad na. Basta lahat kami nilunod na ng alak. Hanggang sa umaga na kaming lahat nakatulog at paggising namin ay tanghali na. Napagpasyahan namin lahat na umuwi kasi nagsisamaan ang mga pakiramdam dahil na rin siguro sa dami ng alak na aming nainom. Pero ilang oras pa lang mula nung makauwi kami, isang mabigat at masamang balita yung itinawag sa amin ng pamilya ni Jake. Mula daw kasi nung umuwi siya, hindi na siya nagising. At nung aayain nilang kumain ng hapunan, nagulat na lang sila kasi malamig nga si Jake at hindi humihinga. Nang itakbo daw nila sa ospital, sinabi sa kanila na baka raw inatake sa puso habang natutulog, kaya hindi na ito nagising. Hindi na rin siya nakaligtas. Nagluksa kaming lahat para sa kanya. Ilan pa sa mga kaanak niya yung sinisisi kami kasi sinama pa raw namin si Jake sa kalokohan namin. Baka kung hindi daw namin siya isinama, hindi nadamay sa galit ng Diyos o di kaya hindi na sobrahan sa pag-inom. Mga irresponsable daw kami. Wala na rin kaming nagawa kundi tanggapin na lang yung ibinatong paratang sa amin. Kung ako ang tatanungin, posibleng ang inatake lang sa puso si Jake dahil sa labis na pagkain ng karne na dala namin. Tapos sinabayan pa ng napakaraming alak. Kaso, mga bata pa kasi kami. At kung titingnan yung mga nangyari nung mismong nasa outing kami, malakas ang kutob ko na totoong may anong nagalit sa amin nung araw na yon. Hindi ko lang alam kung tao o anong elemento. Pero naniniwala na rin ako na baka nga dahil patay si Jesus noon at hindi kami dapat umakto ng ganon. Nakakalungkot lang na isa sa amin ang parang nasakripisyo dahil sa kasalanan naming lahat. Simula noon, tuwing mahal na araw, nasa bahay na lang ako. Wala nang swimming, wala nang outing. Palagi ko rin naaalala si Jake. Halos lahat din ng mga pamahiin mula noon ay sinusunod ko na. Ito lang po ang kwento ko, Sir Bob. Sana ay mabasa ninyo at mag-iingat ang lahat. Hello po sa lahat. Tawagin niyo na lang akong AD, taga 13 Martires, Cavite. Palaging nakikinig yung lola ko sa channel nyo, kaya naengganyo na rin ako. Dahil sa malapit na naman magmahal na araw, kwento ko lang po yung nangyari sa akin nung nakaraang taon lang. Kami talaga ng pamilya namin makultura kapag Holy Week. Sa amin kasi may pabasa, karidad, at mga pamahiin na sinusunod. Masaya naman kung tutuusin. Gusto ko rin yung mga pinapalabas sa TV na puro magagandang asal. Wala masyadong mga telenovela na hindi ko naman trip panoorin. Ang kaso, may isang pamahiin ako na nakaligtaan tung huling mahal na araw. Nagsimula siya nung Biyernes Santo. Nagluluto kami ng lola ko ng pang-almusal noon. Lugaw na may konting itlog. Nagtutulungan kami kasi laging sinasabi ni lola na bawal daw ang mag-ingay at maglaro kapag Biyernes Santo. Kasi nga patay ang Diyos. Sinunod ko na lang din kasi baka pagalitan ako. Pero habang hinihiwa ko yung nilagang itlog, napansin kong may maliit akong sugat sa daliri. Hindi ko alam kung paano nangyari, pero tuloy-tuloy ang pagdurugo. Nainis pa nga ako kasi nagdahan-dahan naman ako tapos nasugatan pa rin. Tinago ko sa lola ko yung sugat kasi baka pagalitan ako. Sinubukan kong linisin. Nilagyan ko ng alcohol kahit alam kong mahapdi. Naglagay din ako ng band-aid para matakpan.
pero walang epekto. Ilang oras na ang lumipas pero mahapdi pa rin talaga. Parang may tumutusok mula sa loob. Parang may nakabaon na matulis na bagay na hindi ko makita. Tapos napupuno na rin ng dugo yung band-aid. Siyempre nakapagtataka kasi usually yung mga ganoong maliliit na sugat tumitigil din naman ang pagdurugo. Saka hindi dapat ganoon kasakit. Pero di pa rin ako nagsabi at nagreklamo kasi nga baka mas lalo akong pagalitan kapag nalamang may sugat ako. Kaya nanahimik na lang ako sa kwarto. Kinagabihan, nanaginip ako. Nakatayo daw ako sa harap ng salamin. Walang suot na kahit ano. Pero ang nakapangingilabot, puno ng sugat yung katawan ko. May maliit, may malalaki, basta iba't ibang klase ng hiwa. Parang mga kalmot at tusok. Sa gilid ng paningin ko, may aninong nakatayo. Pero hindi ko makita ng buo yung mukha nito. Ang tagal ko sigurong ganoon lang. Nakatayo at naatitig lang sa refleksyon ko sa salamin. Hindi naman ako maagalaw, pero alam ko na nananaginip ako. Basta nakatayo lang ako doon, nakatulala. Ni hindi ko malingon yung anino sa gilid. Pagkagising, ramdam ko pa rin yung hapdi ng sugat ko sa daliri. Bukod sa natakot ako sa panaginip, mas nagtaka pa ako kasi hindi pa rin nawawala yung hapdi ng sugat ko. Sabado na nun, pero parang bagong sugat pa rin siya. Pinipisil ko, tinitingnan kung may nakabaon bang maliit na bubog o kung ano, pero wala naman. Maghapon pa rin ganun. Ni hindi ko maigalaw-galaw yung kamay ko kasi parang namamagana yung buong kamay ko kahit na daliri lang yung may sugat. Bumigat din yung pakiramdam ko kaya tinutulog-tulog ko na lang. Total wala namang gagawin. At mabuti na lang, kinabukasan, napansin ko na bigla na lang nawala yung sakit. Pagtingin ko, tuyo na yung sugat. Wala na yung kirot. Wala na rin yung bakas na parang namamaga siya. Parang hindi nangyari. Doon ko lang na-realize na totoo pala yung sinasabi nila na bawal magkasugat kapag mahal na araw kasi matagal na gagaling. Sakto namang linggo ng pagkabuhay. Gumagaling na yung sugat ko. Alam ko na may ibang magtataas ng kilay dahil sino namang maniniwala sa ganun. Pero sa akin mismo nangyari. Kaya sa mga listeners nyo, mag-iingat na lang sa darating na mahal na araw. Gamitin po natin yung panahon na ito para magdasal at magnilay-nilay. Thank you po Sir Bob kung inyong mabasa ang aking kwento and God bless. Mapagpalang araw sa lahat. Alam niyo po bang mas malakas pala hindi lang mga demonyo kundi mga nangkukulam tuwing mahal na araw? Ako kasi naranasan ko mismo. Dati na talagang nakulam ang mama ko dahil ata sa inggit. Pero hindi kasi namin nakilala kung sino. Parang nabigyan lang ng proteksyon si mama nung albularyo tapos nawala naman yung mga senyales kay mama. Ang kaso, isang taon ang lumipas. Talaga palang hindi niya pa tinitigilan si mama. Dumating ang Biyernes Santo at parang bigla na lang nanghina si mama nun. Literal na wala naman siyang ginagawa buong araw pero bigla na lang siyang parang lantang gulay. Sobrang init ng katawan niya pero nanginginig sa lamig. Para siyang sinisinat pero iba. Parang mas mabigat at may ibang dahilan. Dahil dalawa lang naman kami noon sa bahay, ako yung nag-asikaso sa kanya. Sinubukan ko siyang punasan ng maligamgam na tubig, pinainom ng gamot at painumin ng salabat. Pero wala ni isa ang gumana. Parang hindi bumababa yung lagnat niya. Ayaw din naman niya magpadala sa ospital. At subukan ko na lang daw siyang hilutin. Pumayag na lang din ako. Pero habang pinapahiran ko siya ng langis, parang may narinig akong bumubulong mula sa kanya. Hindi ko maintindihan yung sinasabi. Nilapit ko yung mukha ko kay mama para siguraduhin na kung tama nga yung hinala ko na may bumubulong. Narinig ko nga. Tinanong ko si mama kung siya ba yun. Pero hindi daw.
Tapos kahit siya pala, nadidinig niya at di lang pinapansin kasi akala ay kinukumbulsyon lang. Sinabi ko sa kanya na kinabukasan dadalhin ko na lang siya sa tiyahin niya at baka doon ay mas matulungan kami. Pero nahirapan akong makatulog nung gabing yon dahil na rin sa pag-aalala kay mama. Kaya nung madaling araw, bumangon ako para umihi tapos dumaan sa kwarto ni mama. Naisip kong silipin siya. Napansin ko na yung unan niya na medyo nakataas, parang may nakaipit. Tiningnan ko, may nakita akong tuyong dahon. Itim yun at amoy bulok. Hindi ko alam kung paano yun doon napunta. Ginising ko si mama para tanungin kung siya ba'y naglagay nun. Pero hindi daw. Nagtaka kami pareho, kaya binuksan ko ang lahat ng ilaw sa bahay. Bigla kong naalala yung proteksyon na binigay dati ng albularyo nung unang nakulam si mama. Sabi ng albularyo, hindi raw dapat mabasag o masira yon. Kaya dali-dali akong tumakbo sa damitan ni mama para tingnan. Pero paglabas ko ng maliit na bote, basag na siya. Wala naman sa amin ang humawak doon mula nang binigay ng albularyo. Kaya hindi ko alam kung paanong nangyaring nabasag na lang yon bigla. Kinabukasan, Sabado de Gloria. Napagdesisyonan namin na tawagin ulit ang albularyo. Sabi niya, mukhang binalikan daw si mama. Nung sinimulan na yung dasal, bigla na lang sumigaw si mama. Iba yung sigaw niya na parang galit na galit at nasasaktan. Tapos napansin ko sa sulok ng kwarto, parang may gumagapang na anino papunta sa amin. Hindi ko maipaliwanag, pero kita ko yung hugis niya kahit madilim. Sabi nung albularyo, huwag daw kaming bibitaw sa dasal. Kaya kahit sobrang takot na ako, tuloy-tuloy lang kami. Medyo umokay si mama pagkatapos nun, pero nangihina pa rin. Isang linggo siya halos hindi makatayo. Payat na payat at parang naubos ang lakas niya. Ang bigat sa pakiramdam na makita mo yung mama mo na ganon, na pinaglalaroan lang siya ng kung sino. Hindi ko rin alam kung safe pa ba kami dito o kung babalik pa ulit yung bumabalik sa kanya, lalo na at papalapit na naman ang mahal na araw. Sabi kasi ng albularyo sa amin, mas malakas daw yung mga kulam kapag mahal na araw. Mas magandang araw kung hahanap kami ng magaling talaga na albularyo para talagang hindi na mabalikan si mama. Kaya siguro, bago pa magmahal na araw, magsisimula na akong maghanap para siguradong ligtas kami ngayong darating na Holy Week ni mama. Sana ay mabasa niyo to at ipagdasal niyo na lang po sana ang aming kaligtasan. Maraming salamat po. Kung meron man po akong pinaka-kinatatakutan na araw sa buong taon, hindi yun tuwing Halloween, kundi mahal na araw. Tawagin na lang po akong Christina, taga Quezon City. Itong nangyari sa akin dati ay talagang naapagpatayo ng balahibo ko hanggang ngayon. Holy Week noon kaya sinasamahan ko yung lola ko na magsimba at magpunta sa mga padasal. Nung matapos na yung misa, habang naglalakad kami paalis sa maliit na simbahan namin, napansin ko yung mga rebulto sa labas ng simbahan na nilalagyan ng holy water. May napansin din akong kakaiba doon sa anghel, pero hindi ko agad mapunto kung ano yon. Nung medyo malayo na kami, napalingon ulit ako doon sa rebulto ng anghel. Talagang sigurado ako na nakita kong gumalaw yung ulo ng anghel. Parang lumingon sa akin saglit, tapos biglang bumalik sa dating pwesto. Muntik pa nga akong madapa sa gulat kasi naglalakad din ako noon habang nakalingon. Pinagalitan pa ako ni Lola kasi hindi raw ako tumitingin sa dinadaanan. Ako naman, kinuwento ko agad sa kanya yung nakita ko. Napa-sign of the cross siya bigla. Tapos sinabing magdasal-dasal daw ako at baka kung ano-ano yung nakikita ko. Delikado pa naman daw kasi nga mahal na araw. Baka daw sinusubok yung pananampalataya namin. Natakot ako sa sinabi ni Lola, pero syempre sinunod ko pa rin. Pag uwi,
Nagrosaryo kaming dalawa. Akala ko noon ay ligtas na ako kaya kampante na ako buong gabi. Hanggang sa makatulog. Namalayan ko na lang na nasa loob ako ng simbahan. Mag-isa, tapos biglang bumagsak lahat ng kandila sa harapan ng altar. Doon ko nakita si Jesus. Pero hindi na siya yung tulad ng rebulto. Kasi umiiyak siya ng dugo. Sunod-sunod yung pagluha niya. Hindi naman ako maagalaw kasi ang bigat ng pakiramdam ko. Para akong nakadiin sa sahig. Siguro, kung maririnig mo lang itong kwento ko, hindi ka pa ganun matatakot. Pero kung ikaw mismo yung nasa sitwasyon at nakita mong sunod-sunod na lumuluha si Jesus ng dugo sa harap mo, baka gaya ko na hanggang ngayon hindi pa rin makamove on sa takot. Mabuti na lang at nagising din ako agad. Pagkagising ko, basang-basa yung buong katawan ko sa pawis. Kahit yung damit at unan ko, parang binuhusan ng tubig dahil sa pawis. Naligo ako agad para mahimasmasan. Nakakatakot yung panaginip ko, kaya medyo antok pa. Pinilit ko na lang na bumaba na at tumulong sa pagluluto ng biko at kakanin. Kahit papaano, nawala naman na sa isip ko yung panaginip kasi bumisita na sa bahay yung mga pinsan ko kaya nakipag-usap ako sa kanila. Magkaidaran kasi kami kaya nagkakasundo sa lahat. Bandang hapon, nautusan kami na maghatid ng mga kakanin sa mga kaibigan ng pamilya namin. Kasama ko yung dalawa kong pinsan. Nung andun na kami sa huling bahay na paghahatiran, nautusan ako na kumuha muna ng Tupperware ulit sa bahay na paglalagyan daw nila ng sopas. Ako na lang yung kumuha pa uwi kasi nakikipagkwentuhan pa sila sa dalawa kong pinsan na minsan lang kong dumalaw. Habang naglalakad, bigla ko na lang naramdaman na parang may naasunod sa akin. Tumutunog pa nga yung hakbang sa likod ko. Pero paglingon ko, wala namang ibang tao. Napadaan pa ako sa mga pabasa na ginagawa sa kalsada namin. Dati, okay lang naman sa akin yon kasi nasanay na ako sa ganong tradisyon sa lugar. Pero nung pagkakataon na yon, iba ang naramdaman ko. Pagdaan ko sa rebulto ng itim na Nazareno, napansin kong parang gumalaw ang mga mata nito. Napatigil ako at tiningnan mabuti. Parang humisi yung Nazareno sa akin. Natakot ako ng sobra kaya nagtatatakbo ako pa uwi. Umiiyak akong hinanap si Lola. Sinabi ko sa kanya yung nangyari pati na yung panaginip ko. Iyak lang ako ng iyak kasi sobra talaga akong natakot. Kahit yung Santo Niño sa bahay namin, ayaw kong lingunin. Sinubukan akong pakalmahin ng lola ko. Sa kanya ipinaliwanag na baka raw pinaglalaroan ng demonyo yung isipan ko. Sinusubok daw ako kasi alam ng demonyo na malakas ang paniniwala ko. Pero malakas daw kasi sila kapag Holy Week at hihina lang pagdating ng linggo ng pagkabuhay. Hindi ko pa lubos maintindihan noon yung sinasabi ni Lola kasi balot pa talaga ako ng takot. Pero sa tagal ng yakap ni Lola habang tinatapik ako, kumalma na rin ako noon. Pinainom niya ako ng gatas, saka kami ulit nagdasal. Hindi na ako nakabalik doon sa isang bahay. Nung linggo na ako lumabas ng bahay. Hindi ko pa rin makalimutan hanggang ngayon yung nangyari. Pero hindi naman ako pinanghinaan ng loob dahil ginamit ko yung sitwasyon na yon para mas lalo pang mapalapit sa Diyos at mas lalo pang lumakas ang pananampalataya ko sa Kanya. Naniniwala ako na maliit na sakripisyo lang ang kaya nating gawin kumpara sa bigat na dinanas niya. Kaya kapag may naramdaman kayong kung anong nakakakilabot tuwing mahal na araw, lagi nyo lang tatandaan na magiging maayos din ang lahat. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat at pagpalain tayong lahat. Malimit sa mga Gen Zs na gaya ko ang naniniwala pa sa mga pamahiin kahit pa sa mahal na araw. Yung iba nga wala nang pinaniniwala ang Diyos o kaya pinipiling maging atheist o kaya agnostic. Kahit naman laganap na ang information online, ako na 21 years old
ay limitado ang alam tungkol sa mahal na araw o Holy Week. Pero ikukwento ko po sa inyo yung nangyari sa akin nung nakaraang Biyernes Santo noong 2024. Tawagin niyo na lang po akong Ralph. Kasalukuyang nasa Antipolo. Dahil malayo ang school ko sa hometown namin, hindi talaga ako umuwi tuwing long weekend o holiday gaya ng Holy Week. Kaya nung huling mahal na araw, ako lang mag-isa ang naiwan noon sa boarding house. Ayos lang naman sa akin kasi tahimik. Nakakapagpahinga ako ng maayos. Ang kaso, pagdating ng Good Friday, nagsimula nang maging kakaiba yung pakiramdam ko sa boarding house na yon. Hapon ng Biyernes yon. Casual lang akong nag-i-scroll sa phone habang nagbabasa ng mga chats at posts sa FB. Tahimik sa buong boarding house maliban sa mahina at tuloy-tuloy na ugong ng electric fan ko. Medyo hindi na ako mapakali sa hindi ko malamang dahilan. Akala ko naboboard lang talaga ako kaya nauurat. Pinilit ko na lang abalahin yung sarili sa pag-i-internet. Pero nung kalagitnaan ng gabi, nang maisipan kong ipikit yung mga mata para maatulog, may narinig akong pagtawa. Mahina lang yon na halos pabulong nga, pero klarong-klaro sa pandinig ko. Napatayo ako sa higaan. Binuksan ko yung ilaw sa kwarto, tapos sumilip sa labas. Wala naman akong nakitang tao. Sumilip ako sa bintana at wala namang dumadaan. Yung tawa din kasi, hindi siya yung tawa ng natutuwa. Para siyang tawa na nangaasar. Nagtaka ako nun, pero hindi naman ako natakot agad. Malapit din kasi sa daanan ng mga tao yung boarding house, kaya hindi rin malabo na galing sa labas yung tunog. Yun ang inakala ko. Pero dahil nga hindi pa rin ako mapakali, di ako nakatulog agad. Inabot na siguro ako ng madaling araw at Sabado na. Na-distract naman ako kakatawa sa mga napapanood ko online. Nakaramdam ako ng pagkaihi kaya tumayo agad para pumunta ng CR namin sa baba. Pero habang naglalakad papunta sa banyo, napansin ko yung anino ko sa sahig. Naatayo lang kasi yung anino ko sa isang sulok. Hindi siya gumagalaw kahit na naglalakad ako. Napamura pa nga ako kasi bigla akong kinilabutan. Sino ba kasing hindi? Gumalaw-galaw pa ako. Tapos kalaunan, sumunod na rin naman na yung anino sa paggalaw ko. Hindi ko alam kung antok lang ba ako noon o imagination lang. Napabuntong hininga pa ako kasi akala ko nga nababaliw na. Chinat ko nga agad sa GC namin yung nangyari. Tapos natatawa pa ako habang umiihi kasi sabi ko sobrang antok na yata kaya pati anino ko pinaglalaroan na ako. Bigla naman silang nanakot sa GC na baka daw minumulto ako kasi patay daw ang Diyos kapag mahal na araw. Tinawanan ko lang sila kasi hindi nga ako naniniwala sa Diyos. Paano naman ako maniniwala sa multo kasi patay siya. Nung pabalik na ako sa kwarto, bigla na lang akong napatingin sa isang lumang altar sa may hallway ng boarding house namin. Hindi ko naman alam kung kanino yon. Pero walang kahit anong rebulto o imahe na naroon. Basta isang lamesang kahoy lang siya na may puting mantel. Hindi ko alam kung bakit ako napatingin bigla, pero napatulala ako ilang segundo hanggang sa parang may narinig akong bulong. Parang may bumubulong ng panalangin sa wikang hindi ko maintindihan. Napailing na lang ako, saka nagbadaling bumalik sa kwarto. Sinisisi ko pa nga yung mga tao sa GC namin kasi kung ano-ano ang sinasabi nila. Kaya pati tuloy utak ko, pinaglalaroan na ako. Nagtatawanan lang kami sa GC. Hanggang sa di ko na malayang naatulog na pala ako. Pero saglit lang din ako nakatulog, siguro mga 1 oras lang. Bandang 3:00 kasi ng madaling araw nang may marinig akong kumakatok sa baba. Malakas yung katok at mababaw lang yung tulog ko kaya nagising ako agad. Hindi pa ako nakakatayo nang narinig ko ulit na may kumatok na naman. 3 beses yon. Tiningnan ko kung may kaboarding ba ako na nag-chat na uuwi at meron nga. Pauwi na raw siya at magpapabukas ng pinto sa baba. Akala ko naman
siya na yung nasa baba kaya pinuntahan ko agad. Pagbukas ko ng pinto, walang ibang tao. Malamig at malakas na hangin lang yung sumalubong sa akin. Napatigil ako saglit. Nung isasara ko na sana yung pinto, nagulat ako kasi may marahan akong narinig na boses. Saktong bumulong sa tapat ng tenga ko. No joke talaga, sir. Ang sabi niya, hindi ka nagdasal. Sa sobrang gulat ko, napalabas ako ng bahay. Nakatulala lang ako sa pintuan na nakabukas pa. Hindi ko alam kung anong gagawin ng mga oras na yon. Tapos bigla na lang dumating yung kasama ko na nag-chat sa akin. Nagtanong pa kung bakit nasa labas ako at sana hinintay na lang niya akong kumatok kaysa nag-intay pa sa labas. Hindi ako agad nakasagot nun. Nakatingin lang ako sa kanya. Sinubukan ko na lang ibahin yung usapan. Tinanong kung bakit bigla siyang napauwi. Tapos ay pagkwentuhan na lang ako sa kanya hanggang sa makabalik kami sa kwarto. Hindi ko na ikwento yung nangyari nung gabing yon. Pero alam ko sa sarili ko na mula nung araw na yon, naniniwala na akong patay nga si Jesus kapag Biyernes Santo at Sabado de Gloria. Naging interesado na rin ako sa mga kwentong kababalaghan. Kaya nga nagsasearch din ako paminsan-minsan sa YouTube ng mga horror stories. At isa nga ang channel nyo, sir, sa nagustuhan ko. Medyo proud din ako kasi unti-unti nanunumbalik yung nawala kong faith kay God. May kwento kasi sa likod niyan kung bakit ilang taon din akong hindi naniniwala sa kanya. Hanggang dito na lang ang creepy story ko, sir. Sana ay mabasa ninyo at kapulutan ng aral kung meron man.